Yo, what's up mga pare ko? Ang Lakers ngayon kumuha ng two-way contract na player dahil nga itong si Anthony Davis at Jackson Hayes na parehas nasa starting lineup nila ngayon nasa list ng mga injured player. Kaya naman gumawa ng kilos itong Lakers para kumuha ng two-way contract player. Dahil nga bawat team naman merong kakayahan na kumuha niyan dahil hindi yan papasok sa salary cap. Pero limitado lang yan mga pare ko, 3 slot lang sa bawat team ang meron. Itong Lakers yan yung unang naging paraan para mapunan yung kakulangan nila sa roster pagdating sa frontcourt player. Dahil katulad nga ng sinabi ko kanina, nasa list ng mga injured player nila itong si Davis at Jackson Hayes. At wala talaga silang ibang paraan lalo't kakagamit lang rin nila ng trade dito kay Finney-Smith. Unang ang gumamit ang Lakers ng two-way contract sa player na si Quincy Olivari pero hindi rin nga natuloy yan at hindi inaprubahan ng Lakers yung mangyayaring two-way contract sa player na yan. Dahil hindi naman nila kailangan noon ng isang point guard kaya hindi tinuloy itong si Quincy Olivari. At ngayon nga nila magagamit yung two-way contract nila dahil nangangailangan sila ngayon ng isang sentro. Itong si Trey Hemison yung player na kinuha nila ngayon dito. At naging backup center nila ngayon kapalit itong si AD. Dahil nga ngayon nasa massive injury ang Lakers at talagang nangangailangan sila ngayon ng isang player na magdodomina sa kanila pagdating sa frontcourt. Kaya naman itong si Trey Hemison yung sinubukan nila dyan. Na parang pabor naman dito kay Trey Hemison na mabigyan siya ng opportunity sa isang contender team tulad nga ng Lakers. Dahil kung magiging maganda yung performance niya, edi malabong makakuha to ng contract sa Lakers o sa iba pang mga teams na magkakaroon o kursonada sa kanya. Unang debut niya kontra sa Brooklyn Nets na dapat dyan din siya una mismong magpapakitang gilas pero kabaliktaran yung nangyari dahil kahit siya mismo dismayado sa una niyang debut game, gumawa to ng 4 rebounds with 2 blocks off the bench and 15 minutes na playing time. Dismayado talaga ito dahil sa bagsak nga na numbers yung nabigay niya dyan pagdating sa rebounds, kung saan dyan pa nga siya mismo dapat maaasahan ng Lakers. Sa kabilang dulo, ang Boston yung team rival nitong Warriors sa mismo nilang home court dahil itong Boston lang naman yung gumawa sa Warriors ng pinakamalaking upset sa home court nila mismo. Halos 6 na dekadang hindi yan nararanasan itong Warriors sa lahat ng mga teams. At mismong sa kamay nitong Boston Celtics sa nangyari nilang laban, dyan nila naranasan yung bagay na yan. Kaya naman sa tuwing makikita nila itong Boston o makakalaban, isa ito sa hindi nila malilimutan na ginawa sa kanila ng Boston sa mismo pa nilang home court. Sa nangyaring laban ng mga to, maagang kinuha ng Boston sa Warriors ang double digit lead mula sa 43 to 24 edge in the third quarter game. Si Curry na gumawa lang ng 18 points sa game pero siya pa yung naging leading points dito sa GSW. Kaya naman talagang bagsak nga raw yung average na ginawa ng GSW kontra dito sa Boston. Si Wiggins na gumawa ng 1 out of 11 shots sa game at meron silang 34.8% average shots. Sa nangyaring game na yan, literal na dinomina sila ng Boston pagdating sa depensa. Si Tatum merong 22 points, si KCP merong 18 points at si Brown na may 17 points na ginawa sa laban na yan. Nagtapos yung game na yan sa final score na 125 to 85. 40 yung tambak na iniwan ng Boston dito sa Warriors. Ngayon lang naranasan ng GSW yan sa lahat ng season na pinaglaruan nila. At dito mismo sa Boston Celtics nila yan naranasan. Pero sa history nitong Warriors, 6 na beses na nila yan nararanasan mula noong 1985 nung lumipat sila dito sa California. 1985 nila unang natikman yung biggest upset na yan sa mismo nilang home court kontra dito sa Dallas. 45 naman dyan yung iniwan na kalamangan sa kanila ng Dallas Mavericks. Halos 6 na dekada ng araw mula ngayon, saka lang nila yan naranasan ulit. At dito nga sa nangyaring laban nila kontra dito sa Boston. Kaya naman isang araw yan sa bangungot ngayon ng GSW